Masyado ng markado itong batang Denis Lasavic, ang Belarusian superstar, matapos magparamdam ng matindi sa late edition ng katatapos lang na Title Tuesday. 2 games ang i-analyze natin at nakaharap niya ang mga mamaw na sila MVL, ang sumusuki kay Wesley, at ang world number 1 na si Magnus Carlsen, ang isa sa mga niyanig niya. Samahan niyo po kung pag-aralan ang mga laban niya. Unahin natin, kalaban niya si MVL, tinirahan siya ng E4, C5, Sicilian, Knight C3, close Sicilian, Knight C6 at imbis na ifiangketo sa Bishop B5 dumaan. Isang uri po ng close Sicilian niya na ang purpose hindi fiangketo, kundi capturein kagad ang Knight, magkaroon ng double pawn ang Black at strategically kukunat-kunatan yan at medyo mahirap po yan sa Black. Kaya iniiwas kagad ang Knight para mag-counter threat pero hindi na pinansin, nag-knight F3 na lang para mabilis ang development ng kingside, makapag-castling kagad at nag-E6 lang. Ayan, dito maaaring matanong nyo, Coach, bakit hindi kinapture ang bishop? Bishop pair na ang mangyayari dyan or ang matitira sa black. Linya pa rin naman yan. Yun nga lang po, ang point kasi dito is yung bilis ng developments ng puti. Okay, kaya kapalit ng pagkawala ng bishop pair ng puti, yung mabilis na labas ng mga pyesa ng puti para maka-atake kagad. Okay? Yan. Kaya hindi pinansin ni Lazavic, nag-E6 lang, proteksyon sa D5, nag-castling, at nag-A6. Ayan, paalis na. Bishop D3. Medyo kakaiba rin ang bishop na yan kasi tinatakpan or natakpan yung push ng pawn para ma-develop ang dark square bishop. Kumbaga parang inargabyado yung sariling pyesa, no? Pero may purpose po ang Bishop D3 na yan. Nag-Knight C6 at nag-E5. Ayan. So gaganyan din naman yan eh. Kaya itong Bishop lumilipat yan sa E4. Ayan. Tapos yung Bishop sa C1, nagbi-B3, Bishop B2. Yan. Yan ang ginagawang development yan. At iniipit muna yung D-pawn pero mamaya pagkaalis ng Bishop, magdi-D4 yan. Malalim yung Bishop D3 line eh. Okay, nag-E5 at nag-D5 kagad. Okay, para mapigilan yung Bishop E4 o kaya yung Knight E4 na mga ideas at inenpasan capture na para lumuwag ang galawan. Bishop takes D6, B3 lang. Ayun, magbi-Bishop B2, develop para ayun na nga. Knight F6, Bishop B2 kasi ipit eh. Pagka ganyang ipit, talagang ang discarding yan, pinapiangketo yan ang forma ng development. Nag-castling lang at nag-Rook E1. Ayan, malapit nang lumabas ang novelty. Rook E1, develop, control sa E-file, B6 at yan na nga po ang novelty ni Lazavic. Dahil ang old line ay E5 lang. Okay, para pagtibayin ng D4, lulundag ang knight dyan, Rook E8 at para makawala ang development ng bishop. Yan ang purpose ng old line. Pero nag-B6 dito, ayaw ni Lazavic noon. Simple niyang i-develop ang diagonal dyan sa B7. Knight E4, hinamon kagad ni MBL. Bishop E7, umiwas lang. Okay, kasi kung kakapturein ay Bishop takes, magkakatempo eh. Knight G5 talagang ito na. Nagparamdam na si MBL ng mga malalakas na atake. Nagbabadya kasi ng malakas sa atake yan, yung ganyang forma eh. May kinalaman sa H7 kaya sa pagkairita ni Lazavic nag-G6 siya para kahit papaano ay matakpan yung diagonal. Yun nga lang ang drawback ay medyo humina yung kanyang dark squares dyan sa king side. Queen F3, lalong diniinan ang knight sa F6. Nag-knight D5, umiwas. Ayun, dito mga kamatsas, may panggulat na ginawa si MBL. Meron na palang ganito. Boom! Knight takes H7, sacrifice. May ganyan na pala. Kinapture lang. Queen H3 check, obligado yung Bishop H4. Force move. Kasi, kung magki-King H8, King G8, sorry, may Queen H8, matchas. Yan ang purpose ng sacrifice. Kaya, obligadong takpan ng bishop, nag-G3, ayun. Na-miss din naman ni MBL yung malakas na consistent move sana. Okay, ano kaya yon mga kamatsas yung na-miss? Sige po, paki-guess, pang-puzzle kasi ang ganda nung na-miss ni MBL. Pag-guess ko sa inyo, sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita
ng knight f6 check. Yan pala ang tears dyan. O di kakapture niya ng knight. O kasi pag iiwas pa yung king, saan pupunta? Makukuha na yung bishop, disconnected na yung queen. Diba? Tapos may capture pa pagka sa dark squares pa lumanding yan. O nandyan ang bishop. Kaya obligadong capturing ng knight. Medyo malalim lang mga kamadyas. Tinan nyo kakapturing yan. King G7. Tapos dapat makita yung bishop E4. Yan ang isa sa binibiling tira dyan. Na magbi-bishop B7, kakapturing yan, capture, tapos magku-queen F4. Yan ang mga mabibigat na tira. Oh, sugswang pala yan. Sugswang, di makaalis ang queen dahil binabantayan yung bishop eh. O tapos, anong kasunod na gagawin? Parang nakikita ko nga dito, may ganun eh. Ganon. Ayun. Para may atake dyan, o etc. Malalim. Positional sacrifice pero walang magawa ang black. Okay, balik tayo. Pero nag G3, syempre, abot lang ng human nerve, gustong makabawi. O di ba? Nag F5, natumbukan naman nila Zabic ang very good counterplay at nag knight C3. Okay? Knight B4 para tagpasin ng strong bishop. Capture, ayun, na bad move ulit. Dapat daw ay knight A4 lang. Okay, buksan lang ang diagonal. Medyo magulo at complex mga kamatyas na masasabi. Halimbawa, capturing ko bishop, capture, at halimbawa, naks kasi ng diagonal eh. Halimbawa, sige, G5 ko. Capturein, i-push ko G4 and Queen E3. Yan. Medyo mahaba-haba pa mga kamatyas. Pero halimbawa, kung capturein ay may knight x B6, mga ganun-ganun. So, lalamang ang puti. Kaya dapat, mataas ang percentage na kailangan precise ang gagawin ng black dito. Okay, dahil sa lakas ng diagonal. So, yan ang gusto ng computer. Pero, ang ginawa, kinapture ng pawn. E5 ay yun. Para mag-E4. At nag-H5, G5 pinagsasara nila Zabic. Pero ang accurate play dito ay Queen G5 check pala. Halimbawa, mag-King F1 dito, GH5. So, yan ang mas safe at accurate. Okay, walang magawa yung queen, nandyan na yung reyna eh. Balik tayo sa G5 dahil sa nerve na mabuksan at nakakatakot talaga, napatulak si Lazabic para ma-close at nag-rook E3. Ayun. Another questionable move by MBL. Dapat daw ang tira mga kamatyas A3 at kakapture na yung bishop tapos queen takes D3, queen takes D3, c takes D3 at knight D4. Ayun, para atakihin yung F3 square. Okay? Slightly better for black. Pero dito po, nagagandahan na ako sa position ng black dito. Dahil sa napakahinang mga pawn structure ng puti. Halos lahat bagsakan. Ang lakas pa ng diagonal later on. Okay? Kaya medyo butas-butas na position ni MBL dito. Ganito pala ang gagawin ni Wesley. Para masira niya ang style ni MBL. Kailangan medyo aggressive ka rin talaga. Pero nag-rook E3 sa MBL, kinapture na, capture, and knight D4. Ayan, napakalakas ng knight. Nag-queen F1. Bakit po? Kasi tatamaan kasi ng F4, may atake, tapos yung bishop makakatempo sa F5, may atake. O para maiwasan yung push F4, umiwas na ng mabilis si MBL. Nag-bishop B7. Ayan, dahil wala nang tatamaan, no purpose na yung F4, nilipat na lang yung bishop sa napakagandang diagonal control mga kamatyas. Grabe, pangarap ng bishop yan yung magkaroon ng ganyang napakaganda. At nag-rook E1. Okay, at dito tanggap na ni MBL. Sige, i-check mo na ako, double mo na. Give up ko na yung rook ko para lang mawala ang knight mo. O pero dito mga kamatyas, nag-queen D6 lang si Lazabic. Ganyang kalakas ang junior player na ito. Alam ko, junior pa lang ito eh. Bata pa to mga kamatyas, pero nagpapakilala at isa rin po sa kilabot na chess player ngayon sa buong mundo tong Lazabic. Puro mamaw ang mga tinatalo. O, Queen D6, pahinog muna at nag-Knight D1. Okay, talagang tagpas na si MBL dyan sa knight na yan. At nag-Queen C6. Ayun, ang lakas ng susundot sa H1 na po kailangang intindihin. Obligado na pa F3 at dito saka na pinatulan. Saka na kinapture. At least may capture takes and nag-knight E3 muna. Kasi po, pagka kinapture yung pawn sa E5 ay mag-rook A D8. Pag nag D3 at rook F E8 ayun.
magkakapin-pin. Yan. O, pin-pin di sarapin ang tawag natin dyan. Pagka mga malalakas na pin. Ano? Knight E3, B5. Ayun, talagang gusto ni Lazabic na talagang mabaldado yung knight. Walang lundag sa knight C4. Binigay talaga yung pawn E5 sinadya pero rook A E8 naman ang kapalit. At mag-F4 pag alis ang bishop, nakapin ang knight sa tore. Ganun pala kalalim yung pain na yun. Nag-knight F1 para depensahan. Tinagpas lang ang pawn. At nag-king F2. Nag-F4. Ayan na po. Pupunta na yung rook sa F5. Pupwersahin na yung bishop. Nag-C3 para magdi-D4. At napakagandang huling bitaw. Nag-C4 dito si Lazabic. At hindi na maitutulak pa ang D4 dahil anytime may nakaabang na pang-N-passant. Pilay ang mga paa ng Yokabab. Walang matakbuhan. Sugswang. Rook F5 na ang paparating. Niresign na po ni MBL. Yan. Ito pala ang style na pang-irita kay MBL kung gusto ni Wesley na umiskor ng umiskor kay MBL. Ano? Iba yung style ni Lazabic. Talaga sinabayan niya ng mga aggressive position din talaga eh. Okay. Ayan. At isunod natin ang laro ni Lazabic kay world number 1 Magnus. Matindihan po ito. Pag-aralan natin. White naman dito si Lazabic at nag-D4. Knight F6 si Magnus. Aba, inaayos ah. Oh. Kala ko paglalaruan na naman ng depensa eh. Bishop B4 check. Ito yung tinatawag na Bogo Indian defense. Bishop D2 sinangga. Ayan, dito Knight B D2 lagi kong tira dyan eh. Ayan, kasi tira ni Kasparov nung araw yun. Pero linyado pa rin naman yung Bishop D2 exchange kagad. Nag-D5, E3, simple lang para walang gulo-gulo. Depensado na yung pawn sa C4. Nag-castling. At nag-Knight C3, develop. Labas ang pyesa ng mabilis hanggat maaari sa opening. Queen E7, ayan, development pa rin yan. Ang purpose niyan yung tore, ilalagay sa D8 para mag-take effect kagad. Kinapture na ni Lazabic. Okay? At para wala na yung mga basag-basag na nakaka-pressure pa ipaparating na D-file. At nag-Bishop D3, so simple lang naman. No? Wala masyadong hiwaga dito sa developments ng Lazabic na ito. At nag-castling, Knight BD7, Queen C2. Ayan. So medyo common na sa akin itong setup na to. No? Parang hango sa Bishop G5 variation ng exchange. Queen's Gambit declined. Rook E8, H3. Ayan. Okay, para walang pasingaw na rin sa back rank. At Knight E4. Tinarakan kagad ng Knight at nag-B4. Ayan, magandang tira. Mukhang aware pa rin si Lazabic sa line. Theory ang B4 na yan eh. Parang sacrifice pero maiiwan naman yung Knight sa E4. Okay, timplado po yung B4. At yan ang pinaka-the best na pang-approach against sa ganitong Queen's Gambit decline para i-B5, babawasan ang pawn, ititrim yan hanggang sa ma-weak ang C6. So yan po ang purpose. Minority attack ang tawag dyan. Nag-A6 para pigilan ng B5 pero in-A4 pa rin. Tuloy pa rin, desidido pa rin si Lazabic na i-apply ang natural minority attack. At nag-Knight DF6 na. Nako, ito na. Pwede nang capturing yan. Sapat na po ang depensa ng Knight sa E4. Ayan, at sa usapang novelty mga kamatyas, balik ako ha, yung A6 ang novelty. Sorry. Ayan, kailangan kong ipakita kasi marami nagtatanong, saan ang novelty coach? Ayan. Ang old lines ay Knight DF6, Knight F8, Queen takes B4 ang old lines. Novelty. Okay, balik tayo. Pinush na ni Lazabic B5 para basag-basag na at nag-C5 lang si Magnus. Okay, pressure sa D4 at kinapture lang. Takes, nag-Bishop E2. Ayan. So dito, simple lang po yung diskarte ni Lazabic para yung pawn D5 ma-isolate at gawing long-term attack or long-term subject of attack. Nag-A5, ayan, at sinarado na. Knight D4, okay. Bishop D7, Bishop F3, ayan na nga. Yan na nga ang tatargeting dyan. Malakapablanka din palang style nitong Lazabic na to, no? Yung yung week by week lang. O Queen D6 din ipensahan pero hindi nagustuhan ng computer. Ang tira daw po ay Knight CE4 para yung tore ilalagay sa C file pang pressure sa queen. Oo nga naman, napakaganda nga naman. Balik tayo sa Queen D6, nag-Rook FD1, ayun na. Okay, target na yung pawn D5 at nag-Rook AC8. Okay, pressure, umiwas si Lazabic. Okay.
Siyempre, may nerve din po as human. Pero ang gusto ng computer, wag mairita sa C file na yan. Mag-knight DE2 at talagang focus muna sa pag-create ng malakas na atake sa D5. Tapos continuation, bishop E6, tapos lilipat sa F4. Paano kung mag-knight CE4? Di ba nakakatakot yan? Ay, oo. Capture, capture. May knight takes E4 nga pala. Hindi pala pwedeng lumundag. So, napaka-effective ng nakita ng computer na knight DE2. Sabay lipat sa F4 para talagang nakafocus sa weak D5. Pero dahil sa nerve ay umiwas dito si Lazavic para makaiwas. B6 lang, okay? At nag-rook AC1, H6, abang-abang lang din si Magnus, knight DE2. Nako, naamoy na. Nakita na ni Lazavic ang tamang plano, lilipat sa F4 at nag-queen E5, okay? Pressure, pin, at bishop nga lang ang pinang-capture. So, nakuha ba successfully ang pawn? Nakuha, mga kamatsas. Knight takes A4. Ala, hindi ko nakita yun May ganun na palang sabay. Knight takes muna, takes. Grabe. Hanip na panimpla yun takes. Okay. Ang ganda ng combo na yun Ang ganda na Nag F4. Okay, sino ba ang mas malayo ang nakita at sino ang nabitin? O F4, ang ganda rin. O kakapturin ang knight. Sakto pa rin. Ayun, takes. Okay, so maaring nakita pa rin ni Magnus ito o maaring hindi na. Maaring kinapos. Pero para sa akin po, isang pyesa ang puti. Siyempre, iba yan. Isang pyesa. Lamang ng buo yan Pero merong compensation ako nakikita pa rin Maaring nakita rin ni Magnus to na mawa one piece down siya. Pero meron naman siyang two connected pass pawns. Okay, pero tingnan natin kung paano niyang control ang gagawin dyan. King H7, Rook D3, yun. O na bad move sila Lazavic, dapat daw ang tira, King F2. Atakihin na yung knight. Okay. Rook D3, Rook B1 sumabay, capture, King F2. Yun. Ibig sabihin, tama talaga. Tingnan nyo, evaluation bar, equal na. B5, Knight C3, B4, Knight A4, Rook A1, Knight C5. At, chumek muna, Rook E2, sinangga at, kinapture ni Magnus. Ayun. Dito po, kaya binadmoban, hindi naman pala pwersadong capturein kahit na Rook A3 muna. Tapos push B3, A4, unti-unti. Ayan, unti-untiin lang. Napadali si Magnus, na-excite siyang capturein. Kasi naisip niya, hindi basta-basta makakain yung kanyang two connected pass pawns So, activate the king, King G6, King F3, nag F5, another bad move na naman. Ayun, sumablay si Magnus sa bandang huli, Pero pwede pa naman H5 daw ang tira. At halimbawa, kung mag G4, mag-B3 na. Tingnan nga natin. Knight takes B3, capture dito, capture, A4. Bakit? Knight C1, A3, equal pa rin to. Pag nag-King E4, F6. Gets ko na. Kung sa bagay, hindi po makakagalaw basta-basta ang knight kasi abalang-abala sa pag-control ng papromote na pawn. Samantalang ang king, di naman basta-basta mapipitas yan dahil syempre gagawa din naman ng action ng black o masasamantala niyang ubusin yung pawn sa king side. So lalabas yung king, stay lang sa king side, yung knight stay lang sa queen side. Yun ang mangyayaring abala or duties na mangyayari. So balik tayo. Yung pala tamang tira H5. Pero anong kaibahan sa F5 na ginawa ni Magnus? King E3, King H5, ayan, dadaan. G3 para pamigil. At nag G5, nag King D4. Ayun, may pinagkaiba na pala ito. Takes, King H4, mas mabilis. Capture. Nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Halos panabay. Check. Ayun. Bakit? Pagka gumanon, oo nga pala, check. Pagka gumanito kasi, magpupush, queen din, kaso may matchas in 2 moves. May ganun pala. May hagip pala ng knight sa E4. Kamangha-mangha ang laban na ipinakita nitong Denis Lazavic. Actually po, isa rin yan sa kandidatong pinaghihinalaan nila na gumagamit din ng computer engine. Pero,
wala namang mapatunayan ang computer or ang chess.com, hindi mapatunayan. At naglaro din ito sa actual sa face-to-face. Ang ganda rin ng performance ni Lasavic. Kaya ako naniniwala, isa po sa rising star ito. Baka ilang panahon lang, top 10 na rin sa buong mundo yung Lasavic na yan. Malakas. Malakas. Nakailan na siya kay Magnus ha. Isa rin po yan sa pumipitas-pitas kay Magnus. Nakailan na rin siya. Oh, galing ano. Ano pong masasabi niyo po sa batang ito na Belarusian na si Denis Lasavic? Galing at na-amaze ako dahil bata pa no, parang sila Pragnananda pero ang tapang, buo loob, sumasabay sa malalakas. Magnus Carlsen, naku, ginaganon lang oh. Oh, tingnan natin sa mga susunod kung mababawian siya. At ito po ang resulta ng late edition. Champion lang naman ang batang ito na si Lasavic. Ayan oh. Champion. Second place si Duda, third place si Ferrugia. Si MBL not bad, naka fourth place. At si Magnus umangat ng isa. Yung in-upload natin kanina ay early edition yon, pang number 10 siya ngayon, pang number 9. Okay? Top 10 pa rin naman. Over, ilang player ang sumali? 472. Ayan. Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo at nag-enjoy. At ano po masasabi nyo? Lapag nyo lang sa comment section below. Kung meron kayong gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po. At muli naglalambing sa mga di pa nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na kayo. Click notification bell all para lahat ng ating uploads mag-notify sa inyo mga kamatyas. Ganun din, pag may lumabas na isang ads lang, paran nyo lang mga kamatyas. Malaking tulong na yon sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.